Hello, magandang umaga po sa lahat ng mga Pilipino at sa buong mundo at sa Pilipinas ay meron tayong mahalagang importante na ipasisiwalat sa ngayon. At ito po ay nabalikan ko ang mga nakaraang vlog ko at nakita ko po na pag-usapan para natin ay yung tinatawag na yung blanco na Bicameral Conference Committee report na siyang pinagbabasihan ng General Appropriations Act na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Na ang issue dito ay number 1, totoo ba kayo may blanco na Bicameral Conference report? Yan po, ang may blanco ay siniwalat po ni Congressman Sid Ongab ng Davao at si Congressman Raul Manuel ng Makabayan Party List. So, ibig sabihin, dalawang congressman na ang hayagan na nagsasabi na walang pirma. So, ibig sabihin, talagang klaro na, idagdag mo pa na ang katotohanan na pinakita ni Congressman Raul Manuel at saka ni Congressman Sid Ongab ang kopya ng in-email sa kanila na conference committee report na may mga blanco. So, kung ganon, ibig sabihin, more or less, sigurado na tayo, wala nang duda na blanco talaga ang Bicameral Conference Report. Dagdag dito, nabalikan ko yung mga vlog ko noong araw at doon ko napansin na mismo ang kapatid ni Bongbong Marcos na si Amy ay siya mismo pinakaunang nag-expose. Siya pinakaunang nag-expose, nagsiwalat na wala nga palang perma. At ito ay ginawa niya nung araw pa, nung siya ay nag-deliver ng privilege speech pagkatapos na maaprobahan yung tinatawag na Bicameral Conference Committee report. Ito po ay kanyang siniwalat noong, tingnan natin kasi kinuha ko yung sa kanyang website na December 18, 2024, nag-deliver ng privilege speech si Amy Marcos at doon niya siniwalat na wala pala talagang pirma yung Bicameral Conference Committee. Tinawag niya ito, himala! Isang himala! Himala! Oh, bago tayo pupunta doon sa topic natin, nais ko muna ipakilala ulit yung sarili ko kasi sigurado naman na maraming nanonood dito na mga baguhan pa sa aking channel. So don't forget to like, subscribe, and share my advocacy for truth. And there is no other way for better life, for justice, for progress, but truth. Kaya nga sabi nga ng ni Jesus Christ, no? I am the way, the truth, and the life. Ganon din sa pamantayan ng relihiyon ng Islam. Kailangan katotohanan mananaig. Kaya para mananaig katotohanan, yan po ang lagi nilang sinasabi, God is great or Allahu Akbar. Kaya generally, marami kasi akong mga fans and supporter dyan sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, mga taga Basilan, taga Sulu, taga Tawi-Tawi, at taga Maguindanao, Sur at Norte, at Lanao Sur at Norte. So sa inyo, lahat o Langon, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Sa Allah at syukran tanulan. Okay? At makinig lang kayo at para ito sa ating kinabukasan ng ating bayan ng Bangsamoro at bayan ng Pilipinas. Okay? So ngayon, sa lahat ng mga Kristiyano ay binabati ko kayo na isang mapapagpalang araw pa rin na binigay ng ating Diyos. Okay. So bago tayo dumiretso, i-upload ko na muna. Siyempre, sasabihin ko na lang muna, i-summarize ko muna. Ang ipipresenta ko po ay buong privilege speech ni Amy Marcos na kung saan makita nyo, tinawag niya na isang himala itong budget 2025. At bakit niya tinawag na himala? Ay sapagkat po, ito po ay nagresulta sa isang Bicameral Conference Committee report. Ikaw na, para malaman nyo, ano pang Bicameral Conference Committee report? Imagine nyo, nag-meeting muna, kagaya sa Purok, o di kayo sa isang asosasyon, nag-meeting muna, at
sa meeting na yon ay pinag-usapan kung ano ang ilalagay nila sa board resolution. Ipagpalagay natin na ang board resolution ay isang budget na 2025. Pagkatapos, bago magiging budget, nagkaroon muna ng pag-meeting ang mga kasapi. This time, kung sa asosasyon yan, nagkaroon ng general meeting, sinama yung mga board ng directors o trustees, at nag-usap sila, lahat ng pinag-usapan, nililista yan. At pagkatapos ng meeting, lahat ng dumalo sa meeting ay dapat pipirma. In the same manner na yung dito sa Kongreso na pinag-usapan natin, kung magkaroon po ng, ang meeting na tinutukoy ko rito yung pang-final na meeting. No? Meeting ito ng representante mula sa House of Representatives at representative mula sa Senate of the Philippines. At sila ay mag-uusap paano nila pag-isahin o pagtugmain kasi iba naman ang pinag-usapan ang gusto ng House of Representatives. Kagaya ng hindi sila nagkasundo, ang gusto ng House of Representatives ay gagawing 41 million ang AX, gagawing 75 million ang MAIP, billion pala, billion pinag-usapan, di million. 75 billion ang MAIP, tapos sa 41 billion ang AX, at saka 39 billion ang AKAP. So para maintindihan nyo, ano pong AKAP? Ang AKAP po ay ayuda para sa kapos ang pera. Kaya AKAP tinawag. Ang AX ay ayuda rin na kung tawagin nila ay assistance to individuals in crisis situation. So ngayon, anong pagkakaiba ng AX ng individuals in crisis situation tsaka AKAP? Ang AKAP, kung titingnan mo, binibigay nila ito sa mga tao na may mga sweldo pero minimum wage. At dahil sa nagtaasan daw yung presyo ng bigas, presyo ng kamatis, presyo ng kung ano, ay kailangan tulungan sila. Ibig sabihin, mayroon bang wisdom, katalinuhan sa likod niyan? I-kumpara mo sa mga taong walang trabaho, buong taon ay walang trabaho, walang kita. So dapat magmumuha din kayo ayuda sa kapos na walang kita o ayuda sa walang kita. Pero anyway, ang kaisipan niyan ay ayuda pangbigay sa isang beses mo lang ibigay sa isang tao. Mabuhay pa siya ba sa buong taon? Yung 3,000 o 5,000 na binibigay ninyo sa mga ayuda na yan ay 2 araw, 1 linggo. Mabuti na yung tatagal 1 linggo kung matipid na matipid masyado. So, in other words, may isa pa silang kaisipan yung nakatanggap na ng AX ay hindi nabibigyan sa AKAP. At yung nakatanggap ng MAIP ay hindi naman bibigyan sa either AX or AKAP. Yung MAIP ay tinatawag na Medical Assistance for Individuals or for Indigent Patients. Ganun po ang kanilang diskarte. So ngayon, lahat po yan ay ibibigay lamang ng DSWD at saka DOH kung mayroong endorso o sulat galing kay congressman o galing kay senador. Ganun po yun. So ibig sabihin, bakit gusto ng mga senador yan, at saka yan po ang dahilan kung bakit gusto nila. Kasi gusto nila sila mag-endorso. At kung sila mag-endorso, ang feeling nila ay iboboto sila ng mga taong binigyan nila ng endorsement. Yan po ay another form of vote buying kasi may eleksyon na tayo. Mabuti sana kung walang eleksyon, pwede natin may consider yan na hindi bawal. Or kung legal man, hindi immoral. Kaya lang, immoral talaga yan kasi malapit ng eleksyon sa pamimigay ninyo. Ganun kasimple. Tapos nakita ko nga yung sinasabi ni Erwin Garcia daw, titingnan lang, monitorin lang pagbibigay. At hindi pa daw sila nagbigay ng exemption sa mga ganung pagbibigay, pero suriin pa rin na. Pero hindi bali na, may exemption man o wala, talagang magagaling ang mga nagbibigay ng pera at ilulusot nila yan. So ngayon, dito, ang isa sa mga himutok ni Amy, bakit pumasok? Kasi ang AKAP ay siniro na niya. At bakit nakapasok? At siniwalat ni Amy dito na wala siyang perma at nakita niya yung Bicameral Conference Committee na report na hindi pa napirmahan ng mga senador, may report na. At yung report na yun, ang pinagbasihan ng official copy, kumbaga kinopya ang Bicameral Conference Committee report at isinalin sa isang tinatawag na enrolled bill or tinatawag na General Appropriations Enrolled Bill or Bill, GAB ang tawag niyan. So ngayon, pag mag-GAB, ikopyahin lamang yan ng buong buo mula sa
Bicameral Conference Committee report. Kumbaga, iyan ang minutes. So, nakalagay dun sa report, bakit yung sinalin na sa General Appropriations Bill, hindi pa raw nagbutuhan, hindi tinawag si Aimee kung magkabutuhan, ibig sabihin, may yarian din sa loob ng Senado at sigurado dyan, wala kay ibang sisihin sa yarian dyan, sinong pinakapinuno ng Senado. Hindi si Chis Escudero, tapos si Grace Poe. Di sila, kasi chairman si Grace Poe ng Finance Committee. So, ibig sabihin, sila dalawa nag-usap dyan, nakipagkutsaba sila kay Tambaluslos sa sa taga-House of Representatives na speaker. At saka yung Appropriations Committee, bali katumbas ni Grace Poe sa kabilang kamera o kameral, yun yung House of Representatives na si Elizalde na siyang representative ng Ako Bukol Party List. Nagtataka naman ako to sa Ako Bukol Party List. Yung ibang mga party list ay walang representasyon diyan sa budget, sa committee ng budget. Bakit itong Ako Bukol Party List, yung dalawang congressman nila ay talagang congressman din, ay may representante rin. Si Jill Bungalo, na batang-bata pa, siguro mga 30 pa lang yung edad niyan, ay may Rolex ng relo. Talo pa niya si Suplico, Rolex Suplico. So anyway, ang shortcut dito is pakinggan natin ang buong buo, ay sinabi na privilege speech ni Aimee, at from time to time, mag-interject tayo. Ito na po, si Aimee Marcos. So, i-play na natin ha. Simulan natin sa simula. Express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report and my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the... Ulit. Thank you very much, Mr. President, my dear colleagues in the Senate. For only the second time in my entire 6 years in this chamber, I am compelled to rise on a matter of personal and collective privilege today to express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report and my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the year 2025. Okay, bago tayo magpatuloy, mag-chat out muna ako sa mga iba, no? Gawin natin, no, si Mr. Jack Jones Enorme. Dapat ipatupad na ang death penalty. Yes, parang gusto ko na rin Bing Liwag, den of thieves. Den ibig sabihin bahay, paraiso ng mga magnanakaw. Nover de los Santos. Tapos barangay captain, tapos konsihal, tapos mayor. Anicia Lorenzo for election purposes. Tama po kayo. Si Ruda Zarona. Tapos Akap Ayuda sa Kupitan, Tuso. Jeffrey El Cabigon, taga Davao del Norte. Tumatakbong konsihal ito ha. Pero sa bit-bit niya itong bunyog. Pa-shout out, Sir Toto Kausing, Senador, sabi niya. Tapos si Nover de los Santos Silid. Di naubusan ng pera ang Pinas. Elpidio Cabarubias, La Chica Jr. Good morning. God bless. Tapos Rolando Jackson, kamukha mo si Bato. Siguro mas matalino naman akong Bato kumpara kay Ronald Bato. Sorry ha. Sorry, may senator. Bing Liwag, ginagawang tamad ang mga... Tama, dapat hindi ginagawang tamad ang attitude ng mga Pilipino. Dapat gumalaw ang lahat. Rolando Huxon, tama lahat na sinasabi mo, attorney, na Toto, watching from Memphis, Tennessee. Wow. Guya Globio. Hello, Dr. Toto Kausing, sana manalo po ko, Senador. Inaantay ko pa yung decision ng Supreme Court kung isasama ako sa balota o hindi. Nevertheless, let us wait for it. Iboto nyo na lang si Wilson Carretero Amad para sa akin kung hindi man ako masama. So, Wilson Carretero Amad, good morning. Dito ka sa live stream namin at ikaw inanunsyo ko na nandito ka. Tapos kung gusto mo, bibigyan kita ng link, tatawag ka, mag-usap tayo mamaya, interviewin kita. Ibibigay ko rito ang link sa
doon sa ating sa messenger sa messenger nating dalawa. So ito po ibibigay ko ang tinatawag na link ko dito sa StreamYard. Dali lang ha. Ayan ha, Wilson. Ang link ng StreamYard ko ibibigay ko. Akyat ka mamaya. Ito. Dahil natin, pasensyahan muna ako kasi gusto ko makausap kasi broadcaster rin ito si Wilson. Okay, ito ang link. Akyat ka sa StreamYard. Ko. Ayan, mamaya, akyat ka mamaya. Pag magbalik-taktakan tayo patungkol dito sa ano na to. Okay, pagpatuloy natin si Amy, pakinggan natin ang isiwalat niya kung paano naging himala itong budget. Kinikwento niya rito na mayroon talagang bicameral conference committee report at hindi siya pumirma at bakit pirmado na naman kasama niya at sa mga congressmen at bakit may mga blanco. O yan. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala. O yan, tinatagurian niya na himala yung budget 2025 na pipirmahan ng kanyang kapatid na si BBM. So ang siniwalat ito na may blanco talaga. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na at nagpapasalamat ako na kaninang umaga ipinagpaliban muna ng palasyo ang pagpirma ng 2025 budget sa Biyernes, ika-20 ng Disyembre. Sila rin kaya, tulad ko ay nagtatanong, wala bang himala? Mabalang kasing ko ang mga pangyayari. 22 July 2024, the President submitted the proposed national budget to Congress, the NEP. August 15, 2024, the Senate began conducting budget hearings at the subcommittee level. As the Vice Chairman of the subcommittee charged with the budget of the DSWD, I conducted 2 hearings on the DSWD budget on 16 September 2024 and 14 October 2024. Brought by my experience last year when a certain ACAP was inserted into the DSWD budget and 12 billion was added to the COMELEC budget to allow the conduct of a plebiscite on a people's initiative. Yung malaking panlilin lang sa sambayanan na pirma, panahon din ng Kapaskuhan, pilit na isinagawa ng iilan like a thief in the night, ika nga. Lumiham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson, Senator Grace Poe, na natanggap ng kanilang mga opisina noong 5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon. Oh, yan Take note. Sinulatan pa ni Amy Marcos, si Grace Poe at saka si Chis Escudero na klaruhin. Kasi dito, isisiwalat niya na mga blanco. So itong sinabi sabi sa akin na nagsalita na raw si Chis Escudero at si Grace Poe, si Dumpster Fire. Ay kung nagsalita na sila, may isisiwalat pa ako na ebidensya na pumirma yung dalawang yan sa blanco. Okay? Huwag na sila mag-claim-claim. Napakasinungaling talaga, nuknukon sinungaling mga senador na to. O, pakinggan natin si Amy. Kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna mga Vice Chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa.
na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Sa hindi maalamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Ika mo na ano pa yung nangyari kay Bato. Nangako pa siya na hindi niya pipirmahan at talagang hindi niya pinirmahan. At nangako pa siya na busisi niya ulit-ulit. Pero bakit ano nangyari? Ba't nakalusot itong blanco na Bicameral Conference Committee? Nagtatanong na po ako, Senator Bato. Senator Grace tanong siyan sa isang matalinong Bato. Po acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong ang huling meeting yung December 11. Hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Nangangapa sila sa dilim. Bakit? Blanco nga eh. Yan. Tapos ito, tatingnan ko kinote niya rito yung Bicameral Conference Committee on the Disagreeing Votes. Kinote niya rito yung sinabi nito ng chairperson, may I respectfully manifest that after this, before we sign the BICAM report, please give me enough time. Si Bato ito nanghingi, basahin niya muna lahat-lahat bago siya pipirma. Tapos sinagot naman ito ni Senator Grace po. Yes, Senator De La Rosa, this has been the commitment of your Chairman of Finance as well as our Senate President. So, all of us will be given ample time to review. So, pinangakuan pala na ipa-review nila itong kopya. Pagkatapos, hindi man lang inantay ang pirma ng reviewer ng review ng senator na mga hindi lang si Batong humingi, yung iba pa. So, nagpasalamat si Bato. Pakinggan natin ulit kung ano nangyari dito base sa alam at isiniwalat ni Amy Marcos. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Klaro natin, ang tinitira ni Amy Marcos, taglalakihang pundo na nilagay para sa akap, para sa MAIP, at para sa DPWH. Yan ang tinitira niya dyan. Pakinggan ulit. The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest. Ito pero importante itong issue na to. Sabi niya, majority ng Senado ay pumirma sa BICAM. Sa signature page lamang sila pumirma. Ibig sabihin, hindi nila inisa-isa mga pahina. Doon sila sa taas lang pumirma. Hindi sila inisa-isa kada pahina kung ano ba talaga blanco. So, ibig sabihin, fake news ang ginagawa ni Win Gatchalian at saka ni Joel Villanueva na nagsasabi na wala raw blanco. Mga cops kayo. Of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email. Kinonfirm niya rin na sinabi rin ito 6:14 p.m., around the time, na tumanggap din si Congressman Raul Manuel ng ganong oras din ng kopya ng BICAM report noong December 11.
6:14 p.m. Kasi all the while, sinend ito sa isang grupo sa kanila lahat. Nakita ko yung trace ng ng grupo ng pagsending. Lahat sila marami. So, nais ko itong i-screenshot at usisain ko ito para makita ko lang kung sino-sino ang mga pinadalhan ng email na walang perma. Walang blanco. So, pagpatuloy natin, pakinggan si Amy. Currently, a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report. Take note 8:20 p.m. ng December 11, na-ratify ko ang BICAM report na yan. Na may mga blanco! Viva voce of the 2025. Viva voce, ang pagbuto-buto, hindi siya yung tinanong isa-isa na yes. What is your vote, Miss Amy Marcos? My vote, I vote nay. Conviction nay, no. I vote yay. Kung yay, yes. Ngayon, sabi niya, viva voce ang nangyari. Raising ang hands lang. Hindi yun. Dapat isa-isa. Anyway, patuloy tayo. Ibig sabihin, mismo sa pag-approve ng Bicameral Conference Committee dito sa Senado ay sinindikato pa ni Chis Escudero kasi siya ang presiding officer. Kasama niyan, siyempre kasabot niya sila Jinggoy ng mga pumirma. Si JB Ercito, si Win Gatchalian, kasama niya si Discarte diyan. Si Grace po kasi siya ang chairman ng committee na naghawak sa budget. Okay, pagpatuloy natin. 5 General Appropriations Bill. Uulitin ko po. At saka tingnan mo na bakit nakakabingi yung pananahimik ni Rapi Tolpo. Rapi, bakit ka pumirma dito? At hindi mo tinitira ito, nagkukunwari pa, naggalit ka sa pagpadala ng mga ating mga OFW dyan sa Kuwait. Dinadaan mo sa Kuwait, dinadivert mong attention, Mr. Rafi Tulfo, you are nothing but another person who is ignorant of the laws, ignorant of the job that you're doing. Purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70, ayos na ang buto-buto. Nakakalungkot ang nangyayaring ito. Nakakalungkot ang nangyari. Na-ratify. Ito, isisiwalat ni Amy Marcos na hindi nga siya pinatawag. Walang notice sa kanya na magkaroon ng meeting. 8:00 ng gabi yan, ng December 11. And we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. Tika mo na, talaga bang hindi siya pinatawag kasi nung umpisa pa lang kumontra na siya? Isa lang siya sa mga senador na kumontra. In fairness naman sa grupo naman do DDS, hindi kumontra diyan, hindi pumirma si Bungo, si Bato at iba pa. It is after all a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Isang yumaong miyembro ng Senado ang nirerespeto ng lahat na si Senator Dominador Aytona, anak ng Bicol. Once defined the national budget, the General Appropriations Act, as the economic program of government designed for the people's benefit in numbers and figures rather than words and letters. This week, the greatest power of the legislature, the power of the purse, has been trivialized and wantonly squandered. Okay, bago ako pagpatuloy yan, basahin ko muna yung nakalagay dito. Ito pala yung pinadalang email. Ang email na pinadala sa mga congressmen sa senador, ang kanyang subject is BICAM Report, House Bill number 10800, GAA 2025. So nakalagay dito, Dear Sir, Madam, good day. This is to furnish your office with a copy of the conference committee report on the disagreeing votes of House Bill number 10800. The full title of the recorded bill is as follows. Hindi natin mabasa yung as follows na yun kung ano yun. Ito ba talaga ang BICAM report? Ang programa ng gobyerno para sa... Nagtatanong siya kung yun ba ang BICAM report? Kasi may kulang daming ilan sisiwalat niya, mga blanco. Sambayang Pilipino na hirap na sa buhay o para sa kapakanan ng iilan lamang. I also attempted to obtain a CCTV footage of the reported ratification of the 2025 BICAM report. Tandaan niyo gusto ko lang stress, nang hingi si Amy Marcos
ng CCTV nung sa BICAM report para makita niya kung ano nangyayari. Ano sagot? Wala daw. Mayroong tinatawag na Data Privacy Act. Kaloka. Kayong gumawa ng batas ng Data Privacy Law. Tapos alam nyo na ang Data Privacy Law ay nag-apply lamang para sa mga pribadong usapan at para sa mga pribadong tao. Hindi po ito nagtutukoy sa mga publikong pang-usapan kagaya ng pagsagawa ng budget at binabawalan ng mga publiko kung ang pinag-usapan ay matters of national security, kung ang nakakataya ay ang ating seguridad. Okay? O ito. For some incomprehensible reason, the Senate Secretariat refused to oblige, alleging that a non-existent data privacy regulation prohibited my being provided a copy. They seem to forget that sessions in the Senate are public and are even live-streamed nationally. Oh, tama. Ginawa nila, data privacy law, hindi daw pwede makita, confidential daw. Nako. Nonetheless, the transcript reveals that the viva voce voting was conducted. Did we bother to ascertain how many senators were actually present on the floor at the time? I certainly was no longer there. And so many other senators had... Okay, question ngayon ni Amy Marcos kung may quorum ba ang dumalo ng mga senador, kung may quorum ba sila. Kasi viva voce, alsa-alsa lang kamay kung sinong pabor sa bicameral report. So, ibig sabihin, kung nag-viva voce lang sila at nagtatanong kung pabor sila, ibig sabihin, yan po ang pruweba na hindi nila tinignan isa-isa, pahina por pahina ang budget ito na may kabuuan na 222 pages lamang po. Determined to depart. Would it have hurt to check if, as a parent, on so many other online videos, there were a mere 13 members present? As already pointed out, some of the members of the Senate only signed the signature page. Sabi niya, mga members ng Senate, nagpirma lang sa signature page. Hindi na tinitingnan ang bawat pahina. Yan, revelasyon ni Amy yan. 3 years as the appropriations vice chairman for the opposition in the House, I know that it is custom and tradition as well in the Senate to sign each and every page. Dapat each and every page, kada pahina, dapat pumirma ang lahat ng senador. At bakit sa signature page lang pumirma? In some of the senators having never seen... Sabihin ni kunwari ni Grace po, at saka ni Chis Cudero, sa signature page lang pirmahan kasi nagmamadali tayo para hindi makita yung mga pahina na may blanco. The BICAM report until that instant refused to sign all the pages in the Senate copy of the BICAM report. Would it not have been prudent to determine why did they refuse before proceeding to ratify it? Biro mo, hindi man lang tinanong kung bakit ayaw pumirma ang mga kasamang senador. Pinatuloy na buto-butuhan, alsa-alsa ng kamay. O sino ang gusto ng pera? Siyempre lahat gusto ng pera. Mahan nga ba ito? O isa na namang himala ang buo, kompleto, kada pahinang pagpirma ng mga senador natin? More disturbing is the fact that the BICAM report was ratified even though at the time there was no final version of the 2025 GAB report. Pinirmahan nila ang Bicameral Conference Committee na hindi pa na-imprinta ang buong report. Kasi ang buong report ay kukopyahin lamang ang Bicameral Conference Committee report. At parang copy-paste lang yan. At bakit sila pinapirma na wala pa yung kopya na final na kung saan pipirma si Bongbong Marcos? Pinirmahan nila yan na bulag, pipi at bingi. Hindi nila tinignan bawat pahina na may mga blanco. So ibig sabihin, nagpapatunay lamang ito na signature page lamang pinirmahan nila. Kaya nagsisinungaling si Win Gatchalian at saka si Joel Villanueva para magsasabi, pati na rin si Chis Escudero saka si Grace po na magsabi na pinirmahan nila at wala raw blanco. Ang katibayan na pinirmahan nila na hindi sila nakatingin sa lahat ng pahina ay klaro. So, ibig sabihin kung hindi sila nakatingin sa bawat pahina, wala silang karapatan para magsabi na walang blanco ang kada sa iilang mga laman ng mga pahina.
Is it not the BICAM report that was supposed to embody all the changes that the bill had undergone during the BICAM conference? How can the BICAM committee release a BICAM report for the 2025 GAB when the actual 2025 GAB was still being finalized? Oh, ipapanalize pa tapos papirmahin nyo. Ito ba yung mga senador na binuto nyo, yung mga bayan, mga kababayan ko? Napakasimpleng trabaho, tatamad-tamad, tapos ang sweldo ninyo kada buwan kasama ng mga allowances ay umaabot 2 milyon kada buwan. Ha, Robin Padilla, anong ginawa mo? Rapi Tulfo, anong ginawa mo? Pumirma lang kayo? Hindi kayo umiimik hanggang ngayon? Akala ko ba magaling kang senador? Ha? Si Rapi Tulfo, ang dami-dami na pong imposibleng nangyayari na kada buwan, ang daming nananalo sa PCSO. Nung inimbestigahan mo, sa umpisa ka lang nagagalit. Pagkasunod nun, wala, tinigil mo ng investigasyon. Resign! Rapi Tulfo, resign! Sunod-sunod, linuluto pa. At walang patid ata itong kababalaghan. Even as I speak, the final version of the 2025 General Appropriations Bill is yet to be printed. Oh, yan ha. Anong petsa yun nagsalita si Aimee? Makikita natin kung anong petsa siya nagsalita. December 18, 2024. Hindi pa po na-imprinta ang kopya ng bill na pipirmahan ni Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple. So, ngayon, paano nasabihin na nakita nila na may pahina na walang blanco? Yung mga, isa pang gusto kong birahin ito, si Jinky Luistro at si Ortega. Nagsasabi sila, kompleto daw. Mga ugok talagang dalawang ito. Makatuta ni Romualdez. Tapos sasabihin niyo si Ortega magsalita, napaka-illogical ng statement. Kaya daw tinitira na blanco-blanco kasi gusto daw mga DDS na ibalik ng pondo ni Sara. Ang layo naman ang argumento mo, saan ka ba nag-aral? Ha? At kinuro ba sa iyo, ano? Kristiyano ka ba? O hindi? As late as yesterday, the 17th of December. Mornibal, ano ba ito? Huwag nyo na gawin congressman ulit si Ortega na yan. Ang alam ko sa mga Ortega na yan, may kabit si Ferdinand Marcos Sr. na Ortega. At may mga anak niya, may mga kapatid dyan si Bongbong Marcos at saka si Aimee sa La Union. Alam ko yan. In charge of the budget, the real BICAM are still trying to massage the budget. Masahe pa po. Allocating and adjusting among themselves and their associates the infrastructure and other projects so that those who are in their good graces get a piece of the proverbial pie. Yeah. Sino nang kakampi yan, bibigyan. Ganun kasimple. May argue that what will be contained in the GAB is reflected in the BICAM report and that therefore it's not necessary for the GAB to be finalized before the BICAM report is released. Allow me to show you what the 2025 BICAM report actually looks like, at least in general terms. As an example, the DPWH budget has now bloated to a 1.113 trillion. The BICAM report shows that the total of 350,483 was added, while 61.834 was deducted. 350 billion ang dinagdag at binawasan din ng konti. Pero ang suma total, 1,113,784,447,000 pesos. Yan pa rin pinakamalaking budget ng DPWH. At banyo, ladies and gentlemen, ang malaking pundo na pinasok ay puro sa flood control projects na pinakapaborito ng mga congressmen at mga senador, resulting in a net increase of 288.65 from the BICAM bill. In the summary report, there is a mere single line as an explanation for this massive increase, simply stating various infrastructure projects. This runs counter to our rules. You and I know that under Rule 12, Section 35 of the Rules of the Senate, the committee report must contain a detailed and sufficiently explicit statement of the changes or amendments to the subject measure. Oh, yan klaro sa Senate rules at saka siyempre sa House rules na rin. Ang Bicameral Conference Committee ay dapat sa lahat ng mga binago ay mayroon silang detalyadong explanation kung bakit nilakihan, bakit tinanggal, at bakit. Hindi nila masagot ang bakit. Kasi pag sinagot yung bakit, ay
wala silang kikitain na pera. The same section also provides there must be a comparative presentation of the conflicting House and Senate provisions and a reconciled version thereof, along with explanatory statement of the BICAM. Instead of that detailed explanation and comparative presentation demanded by our rules, we only got various infrastructure projects. VIPs pala. VIP. Ang dinagay lang, walang explanation, tinawag ng general term. Various infrastructure projects. Yun ang sinasabi ni Imee VIP. Mga VIP lamang ang nakakatanggap ng benepisyo sa budget natin. VIPs meaning very important persons. Sino-sino kaya sila? Gaya na sambit ko, hinihimay pa ang himala. Pero para sa ilang mga VIPs. Real talk, can anyone in this chamber, this August chamber, ascertain what are these infrastructure projects? Tinatanong niya kapwa Senador kung alam ba nila yung mga infrastructure projects na pinasok, na siningit. Kaya may mga singit gang dyan sa Senado at saka House of Representatives. Pinapasingit ang budget sa bicameral, hindi pinapadaan dun sa debate, sa plenaryo. Kundi pagkatapos ng debate, matapos magdebate ang House of Representatives at matapos magdebate ang Senate of the Philippines, ay siyempre, pagbabaguhin yan sapagkat kailangan itugma-tugmain kung anong version ng House, anong version ng Senate. At doon wala ng debate, singitan na ang nangyari pagdating sa pagtatagpo ng representante ng Senado at representante ng Kamara de Representante. By just looking at the BICAM report, can any of us determine what is included and comprising the additional 350 additional funding to DPWH, as well as the projects and programs defunded as part of the 61.834 reduction? I plowed through that BICAM report, which I did not sign, hoping against all odds that there was a better explanation somewhere. Alas, there is not even a joint explanation narrating what these changes were about and why they came about. The explanation, therefore, of the 288.65 billion increase in DPWH is once again various infrastructure projects. VIP. Ang mahiwagang VIP. Ang hinihimala pa nga, very important persons, very important party lists kaya. Sinang very important party list? Si ako Bicol party list. Very important sa Tingu party list. When we were asked to sign the BICAM report, did any one of us have any idea what specific projects were being funded? If our job is to decide which programs or projects are funded, then we are remiss in fulfilling our obligations by approving a BICAM report that explains the 288.65 billion increase in DPWH with just 3 miserable words. Habang masusing sinusuri ng ating mga kababayan ang bawat detalye ng kanilang resibo sa grocery, ang bill sa kuryente para tiyakin tama ang bawat sentimo kanilang binabayaran. Tayo naman dito sa Senado ay tila kontento ng pumayag sa 288 bilyong dagdag gamit lang ang 3 matalinhagang salita, VIP, various infrastructure projects. Sa totoo lang, ginagawa pa ba natin ang ating trabaho? Worse, the committee allotted a smaller budget to education than it did to DPWH, contrary to the clear command of Article 14, Section 5, Paragraph 5 of the Constitution, which requires that the state shall at all times assign the highest budgetary priority to education. Far from addressing the learning crisis and the decreasing digital divide, the BICAM cut 11 billion from the budget of DepEd, including 10 billion from the proposed computerization program. Sinabi ng Pangulo nung Lunes sa isang interview na ibabalik niya ang budget para sa computerization. Pero base sa BICAM report, ang suma total para sa edukasyon ay 925 billion lamang. At ito na ang kinukumpunin ng DepEd, ng SUKS, ng CHED at ng TESDA, 12 billion pa sa iba't ibang mga educational institutions. In contrast to that budget of 925, DPWH
has a budget of 1.113 trillion, which is 188 billion more than the entire Nilabag ang konstitusyon sa ilalim ng Article 14, Section 5 budget allocation na nagsasabi na dapat ang pinakamataas na prioridad ay budget para sa education sector. for education. I need not explain further what a travesty this makes of our Constitution. Kahit Honesty, paglabag, pagsira, pagyurak sa ating konstitusyon na ginawa nila. hiya-hiya tayo, habang ang buong mundo ay pasulong ng modernisasyon at komputerisasyon, gusto ba natin lumakad ng paurong? Pabalik sa panahon ng typewriter, sa abacus? Tanggap na ba natin ang matinding krisis sa edukasyon? Tigilan na ang turuan at pagsisisi. Higit sa lahat, sundan naman natin ang utos ng ating konstitusyon. Huwag natin tipirin at talikuran ang ating mga anak na waring pinagbili na lamang natin para sa marurupok na dike at kanal. Iilang plastic road barrier at street light. At syempre, ang walang katapusang dredging. I come to DSWD, the agency whose budget I heard, sponsored and defended before the Senate plenary. Never once hearing any mention of the controverted ACAP. Under the 2025 NEP or the President's budget, the proposed budget was 229.787 billion. Neither did the GAB from Congress make any mention of ACAP. After the hearings, the Senate proposed the DSWD budget already increasing by 233.860 billion, retaining the amendment for 3.4 billion sustainable livelihood, QRF 500, and ACAP again was nowhere to be found in the Senate's version. Suddenly, to our shock and dismay, in the BICAM report, ACAP was resurrected with a total of 26.159 billion. There are even reports which I neither can confirm or deny that 21 billion will be allocated to members of the House of Representatives. 5 billion will be for senators. Each member who is given such an allocation may then dictate who the beneficiaries of their allocated portion. Klaro si Amy Miss po nagsiwalat. 5 billion ang nakalaan sa ACAP pondo na ibibigay sa mga senador. At 21 billion ang nakalaan para sa lahat ng congressmen. Will be, and when the money will be distributed, contrary to the principle of the separation of powers and the ruling of the Supreme Court in Belgica versus Ochoa. But muli, ayan ba ang himala? 26 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana ay lunas, sa halip ay inutas-utas. Ayun pala, ang pondo naman pala sa 4Ps, tinapyasan ng 50 billion. Pinangangambahan mahigit 4.4 million na pamilya na tinaguri ang poorest of the poor ang hindi makakatanggap ng anumang 4.4 million na pamilya na poorest of the poor, pinakamahirap sa bansa, ay hindi makakatanggap dahil sa tinapyasan ng 50 billion ang pondo para sa 4Ps. tulong. Anumang benepisyo para sa kanilang pamasahe, pagkain, edukasyon, gamot at iba pa. Bukod dito, tinapyasan din ng mahigit kalahating bilyon ng sustainable livelihood exit strategy nitong mga 4Ps. At tinanggal din ang 2.7 billion cash for work para sa PWD, graduating students, at 3.3 billion sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang suma total na kinaltas sa pinakamahihirap ng ating lipunan ay 94 billion lamang. Universal healthcare was supposed to be prioritized. This is the reason that PhilHealth next year, in clear violation of Section 37F RA 11223 or the Universal Healthcare Act, which provides the national government subsidy to PhilHealth, is not to be included in the GAA, and instead, PhilHealth will have a zero subsidy next year. Tama nga ba ito o isa na namang himala? Habang ang ating mamayan ay nagkukumahog mabayaran ang kanilang premium sa PhilHealth, nagdesisyon na lamang tayo basta't ihinto ang kontribusyon ng pamahalaan at salakayin na lamang ang trust fund ng PhilHealth. Ngunit ang may dahilan daw,
Pinaparusahan ng mga namamahala sa PhilHealth dahil hindi nila inuubos ang kanilang budget para sa serbisyong pangkalusugan ng taong bayan. Kung katangahan at kabuktutan ng namamahala ng PhilHealth ang problema, solusyon bang parusahan ang mga naghihikasos na mga pasyente? Di pa sapat ang 90 billion excess ng PhilHealth na kinuha. Yung MOU ng nag-iisang party list, sisiruhin pa talaga ang PhilHealth, pati na rin ang ating mga nabubulok na mga ospital. Para lang madagdagan ng limpak-limpak na salapi ang MAIP, Medical Assistance, na nagmula sa NEP, 26 billion lang, lumobo sa 72 billion sa Kongreso at nariyan 41 billion sa BICAM report. Nang dahil sa bilyong-bilyong MAIP, ang mahihirap na pasyente na sa ilalim ng PhilHealth ay may karapatan magpagamot, ngayon nangangailangan pumila manikluhod sa ilang sikat na opisyal. Ang pambansang budget na walang alokasyon para sa kalusugan ay parang pandemya. Kung paano ang isang sakit ay kumakalat at nag-iiwan ng pangamba, ganon din ang epekto ng kakulangan sa pondo para sa kalusugan. Mas maraming buhay ang nalalagay sa peligro, mas maraming tao ang nababagabag, mas maraming sakit ang nauuwi sa tiyak na kamatayan. And all that bravado and tough talk on defending the West Philippine Sea, please, it's all clearly just for show. Pakitang gilas lang pala, ang angas-angas, walang pambili ng bala. Sa West Philippine Sea, pakitang gilas lang pala yan, BBM. Ano yung sabi ng kapatid mo? Ay, kunwari lang pala yung laban-laban mo. Baka China ka rin pala. O, wala naman ibig sabihin niya, kundi ganun. Pakitang tao ka lang. O, proceed, Miss Amy. Pangtapangan. Dahil sa halip na dagdagan, tinawaran pa nila ng 15 billion ang budget para sa AFP. Maliit na nga kung tutuusin ng 50 billion, pero ngayon 35 na lang. Dinamay pa ang pensyon ng mga retiradong sundalo. Wala pa pensyon ng ating mga empleyadong nagserbisyo sa ating pamahalaan ng dekada-dekada. Wala ba talagang himala? The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection, will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Where are the gap priority projects of the president from the 2024 SONA? Where is the Ilog-Pasig rehab, the 20-kilometer New Clark City access road, the PNR Bicol line, the expansion of the passenger terminal in General Santos, the Bicol International Airport? Have they been lost to patronage and to influence? Where is the Panguil Bridge, the Gicam Bridge, the Matibog Maridagao Irrigation Project, the Cabarwan solar-powered pumps in Quirino, Isabela? Did they make the cut? Various infrastructure projects. Sino yung mahihiwagang VIP na nagmamay-ari ng 1.1 trillion ng DPWH? We are making beggars of our citizens, improving healthcare and allowing PhilHealth to expand its services. It's zero subsidy today. Requires the poor to grovel for guarantee letters from politicians with programs such as MAIP to indigent patients. Instead of uplifting 4.4 families of 4 Ps from poverty and desperate need, they must now beg for AKAP. Instead of a comprehensive national flood control system in the world's most vulnerable country to climate change, we are victim yet again to those VIPs. Our desperation knows no measure. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM tulad ng nangyari sa Magna Carta ng seafarers, ang anti-agricultural smuggling at iba't iba pang mga panukala. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Kahiya-hiya ito. Sa aking mga kapwang mambabatas, hindi pa huli ang lahat.
Ang pagpapaliban ng Pangulo ng pagpirma ay hindi lamang pagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabatas na itama ang maling gawain. Ito rin ay pagkakataon para sa administrasyon na iwasto ang mga kaalyado at bigyan ng limitasyon ng mga gampanin ng sang-ayon sa batas. Mahal kong mga senador, may pagkakataon pa tayong ibalik di lamang ang pondo sa wastong proyekto, kundi ibalik rin ang yinurakan dignidad at dangal ng bawat Pilipino. Maari pa natin talikdan ang ambisyon at bumalik sa linya ng serbisyo ng walang halong pamumulitika. Opo, eleksyon na sa susunod na taon. Tatakbo ako. Ngunit kung magpapadalos-dalos tayo rito, ang epekto ay pangmatagalang panahon. Alam ko po. Yan, ha? O, tama na yan. So, yung iba, pa-chuchiri ko lang yan. Ang nakita natin dito, nanawagan, klaro, si Amy sa kanyang kapatid na ayusin ang budget bago pirmahan. Pero ang problema, ang pinakasolusyon talaga dyan, kahit sino pong magaling na tao magsasalita, dapat kung ako si Bongbong, hindi niya muna pinirmahan. At sinulatan niya muna ng note, ibabalik niya dapat sa Kongreso at gumawa muna kayo ng panibago. Kaysa pirmahan ko ito at magkakaroon ngayon ng oras, kakain ng oras at magkaroon na ngayon January 1, 2025, hindi pa magkaroon ng bagong budget. Pero kahit na hindi magkaroon ng bagong budget, mayroon naman tayo nakalagay sa Constitution na sa pagkakataon na ay walang budget na magawa, automatic na yung nakaraang budget ay siya munang mamayani. Siya naman ang susundin. At habang inaayos ang budget na for 2025, ibabalik yun doon at yun ang gamitin mo na yung budget sa 2024. Ngayon, pag matapos na yung sa ilalim, yung budget para sa 2025 na maayos na, saka ngayon mamamayani, yun ang susundin. At automatic na hindi na gagamitin ang 2024 budget. Yan po ang tamang solusyon na hindi man lamang ginawa ng ating Pangulo na si BBM. So, sa lahat ay magandang hapon po. So, si Ferdinand San Juan, mabuhay po kayo, Attorney Mamerto Lawrence. Mapaniwalaan ba yan si Amy? Mapaniwalaan po pagdating sa ganitong isyu. Hindi naman sa lahat ng bagay ang isang sinungaling. Ganun lang aking masasabi. So, Elisa Felix Divino, morning po. Rudo Saruna. Tapos Japi Arante Peñalosa, watching from Kiyot, Cebu, maayong buntag di Cebu, diri ko karon sa Bohol, o sa Bujul. Naipista diri. Janila, good morning po. Ann Santos. Tapos BGS Solar Power Light. So Kara Mihan. Marami kasi pro-China sa lower house at upper house. So ibig sabihin, lumabas ito, si Amy na mismo nagsiwalat na mapagkunwari lamang pala ang laban kontra sa West Philippines, sa laban sa China. At bakit? Yan ang kanyang katwiran ay bakit tinapyasan ng 15 billion ang budget ng Armed Forces of the Philippines. Pambili sana yun ng mga missiles natin. Paano pa ngayon kung hindi makabili? At ayusin pa, dagdag ng barko ng iba pa. Hindi na magpapatuloy. Ngayon, magandang umaga kay aking apo na si Maria Francesca. Morning, mayong aga, Engineer Toto, Kausing. Okay. Siya is 4 years old pa lang ito. So Roda, sino pa? Si Norma Nunez, Rodi Rabi, Helen Bagyo, tapos Maria Alexandria, good morning, Attorney Engineer Toto Kausing. Laban para sa bayan. Tama ka. Si Pastor Rodi Rabi, good morning, at in God's name. Janila, tapos Pipito Duran, magandang umaga po. Birahin mo si Amy tungkol sa election para sa sunod na siya bibirahin. Sa sunod na. Dito muna ginagamit ko siyang ebidensya laban sa mga katiwali na mga ano. Kasi siyempre, siyang pinaka credible para pag-uusapan kung may blanco nga o wala. Okay? Kasi kanya, noong December 18 pa lang, nakita niya na walang talagang blanco talaga. So, ibig sabihin kung kakampi mismo nila nagsasabi na blanco, ay yun ang kakampi nila ang paniwalaan natin ng gusto. Si Rodi Saruna, Fred Lumba, carry on, Dr. Toto, sobrang ganid
at takaw na. Salamat po, Sir Fred. I wish to see you and sip coffee with you. Once again, I miss the day when we were together. Si St. Joseph, isa pong sports writer yan, saka sports columnist, si Mr. Fred Lumba. Napakagaling yan. Ben Reclamador, meron ba kasana time noon na reviewin yan, Senator Amy? Pero yan ang problema ko sa may time sa sana, bakit sana ni-review niya at kinontra niya kung talagang totoong laban niya para sa Pilipinas. Karamihan, mas intelligent sana kung subsidy para price control. Yes, mas maganda pa ang subsidy na diskarte. Roda Saruna, Janila, Armando Fermil, Cassandra Daisy, si JC James, Libby Duran, tapos si Andres Guico, taga Pangasinan ito, watching from Singapore. Yambao Juliet, paano na lang kung di kumanta si Kong Sid at si Tatay Digong, at kumanta na rin po si Representative Raul Manuel at kinumpirma niya. At ito na mas una pa palang kumanta si Amy. Hindi niya lang, ang problema sa kanya, hindi niya pinaluap. Ano kayang dahilan? Siguro, siyempre, naintindihan natin ang mababanatan kapatid niya. Ganun lang ho kasimple. Si Brad Jr. Plaga, budget prioritizing the poor inclusive growth policies. Magaling na. Siyempre, mga produkto ng MSU ito. Kaya magagaling. Si Engineer Junior Plaga, Brad ko, best friend ko. High school pa lang kami, nagsasama nito. Pero maglaro kami ng chess. Ang galing. Bihira lang ko manalo sa kanya. So, Pastora Raelia, parang Hollywood wildfire. The government and mayor cut the budget of the fire department. Look what happened. So, ito na po ngayon at isang magandang umaga po sa lahat. Babalik lang po ako mamaya. Bago mag alas 12. After 12 na, after 12.